O masayang araw mga ka-PL. Bilang pagdepensa nitong mga bangag vlogger at supporter kay Kokak mga kababayan, dito po sa ipinapakalat ni Maharlika na di umano merong kasama si Kokak sa Jumerica na nagurgur dahil na overdose sa pinagbabawal na pulburon. Ang sabi po ng mga bangag vlogger at supporter, hindi naman totoo yan. Gawa-gawa lang ni Maharlika yan, katulad nung pulburon bidyong kumalat. Fake news yan si Maharlika. Ayan po ang sabi nito mga bangag vlogger at supporter. Siyempre, ipagtatanggol talaga nila mga kababayan. Kasi nga naman, kapag nanahimik ho sila, hindi ho nila ipagtanggol si Kokak, baka kinabukasan po, kalam na po ulit ang tiyan nila. O, di ba? Siyempre, ayaw na ayaw po nilang mangyari na bumalik sila sa basura. Mga kababayan, kahit na alam po nilang totoo yun, siyempre, palalabasin po na, wala naman katotohanan yan. Fake news man yan si Maharlika. Katulad ng puluburong video, hindi naman totoo yun, gawa-gawa niya lang yun. Di ba? Pero ngayon, mga kababayan, mismong si Inday Sara na po ang nagsabi na yaong nangyari po sa Amerika na nagurgur itong kasama ni Kokak mga kababayan dahil na overdose di umano sa ipinagbabawal na pulburon, pinatotohanan po ni BP Inday mga kababayan. Pangalawang Pangulo ho yan ng Pilipinas. Meron din pong intel si Inday kahit na alam ho nating tinapyasan ng kanyang pondo, alam kong magagawa pa rin ng mga intel ni Inday na magsaliksik para malaman kung anuman ang katotohanan dito sa nagurgur nga sa Amerika dahil na overdose sa pulburon. O ito po ang video mga kababayan. Panuurin po natin mismo itong sinabi ni Inday Sara. Siya na ho ang may sabi. Hindi na po si Palangging Maharlika, kundi si BP Inday na alam ho nating mayroong intel at napakagagaling na mga intel dahil hindi bangag. O hindi ko naman po sinasabing bangag ang mga intel ni bangag. Walang ganun Kinaklaro ko hindi ko sinasabing bangag ang mga intel ni bangag. Okay, ito na po si Inday mga kababayan. Panoorin na po natin ang kanyang sinabi. Ito na. Sinabi ko na nga wala namang ibang ginawa ang administrasyon na ito kundi pamumulitika lang at paninira sa mga kalaban nila sa politika. Kung napansin ninyo, noong lumabas yung malaking issue ng blanco sa mga blanco sa budget. At maraming nagtatanong at maraming nagsasabi na unconstitutional yung budget. Tinanong kung paano naging legal yung paggamit nila ng pera, puro blanco yung nasa loob ng budget, ay lumabas yung impeachment ko. Yun. Tapos, nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room. At ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas,
At syempre dahil hindi naman totoo yung pangako na yon, pambobola lang naman yon sa mga tao, hindi nila kayang i-sustain, ay tinigil kaagad ng NATO. Lumabas naman yung complaint ko kay Congressman Pulong Duterte. So nakikita nyo na basta merong nangyari na kanagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisita nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Next question, Marcel. O alam na po natin ang tungkol sa mga estratehiya nitong bangag administration, mga kababayan, kapag nagkaroon po ng kapalpakan sa panig nila, meron ho silang materyales na ipangtatakip doon sa kanilang kapalpakan. Ang numero uno ho nilang materyales, mga kababayan, walang iba kundi ang mga Duterte. Kasi nga naman, kapag kapangalang Duterte po ay pinag-usapan sa mga pahayagan at sa mga mainstream media, tutok ho yan, mga kababayan. Sabog ho yan. Abot pa po ng ibang bansa yan. Kaya, walang ibang pinagtatakip itong bangag administration na ito, kundi ang pangalang Duterte. Alam na ho natin yan. Marami na po tayong nasaksiyan tungkol dyan, mga kababayan. Ang ipinupunto ho natin dito, mga kababayan, itong pinatutuhanan ni BP Inday Sara na totoo nga na nagkaroon ng malaking problema si Kokak sa Amerika, mga kababayan. Kasama po nila sa kwarto. Ibabalik po natin ang isyong ito, mga kababayan. Kasi meron na naman silang bagong pangtakip ngayon. Itong kay Congressman Pulong Duterte na video na napakatagal na pala nito dahil pumalpak po yung kanilang 20 pesos na bigas sa Cebu. Isang araw lang, kinabukasan wala na bigas. Wala nang bigas. Ang yabang-yabang mo, bangag ka. Napakayabang mo. Meron na tayong 20 pesos na bigas. O nasa na? Isang araw lang, yun na ba yun? Kawawa naman ito, mga supporter, mga naniwala. Kaya nagsagawa kami ng survey. Marcos daw sila kasi meron ng 20 pesos na bigas. What? O nasa na? Kaya, ibabalik po natin itong isyong ito, mga kababayan. Kokak, bangag, si BP Inday na ang nagpatotoo na ang kasama niyong pumunta sa Amerika, itong kilalang negosyante, hindi ko na mo papangalanan, inagurgur nga dahil sa ipinagbabawal na pulburon. Pero wala pa kaming naririnig na matinong pahayag ninyo tungkol dito. Hindi pa po kayo naglabas ng inyong statement, kung ano man ang katotohanan dito sa mga sinabi hindi lang ni Maharlika, kundi pinatutunayan pa ni Inday Sara at maaaring mayroon pong mga dokumento ito si Inday na mga police record sa Amerika na nagurgur nga itong isa ninyong kasamahan dahil sa ipinagbabawal na pulburon. Si Inday na masabi pero wala kayong pahayag dito. Kagabi, ibinalik ni Inday, siyempre, taga-suporta kami ni Inday at ni Tatay, ibabalik ulit namin ito. Mga kaibigan kong vlogger, halukayin po ulit natin ito. Tila, nasasapawan na naman to At yung iba pang mga nasasapawan na isyo, katulad ng hair follicle test ni Da Junior na hanggang ngayon,
hindi niya pa maibigay-bigay. Yung polvoron video na sinasabi nilang AI lamang daw. Halongkatin po natin ito, mga kababayan. At higit sa lahat, itong panibagong pangako na naman ni Bangag, mga kababayan. Ang sabi niya, bago daw siya bumaba sa kanyang pwesto, talaga ba? Bababa ka sa pwesto mo, Unggoy? Baka daw magkaroon na po ng subway dito sa Pilipinas. Paniliwanag niya pang maigi. Yung daw train na dumadaan daw po sa ilalim ng lupa. Kita niyo itong mamang ito. Palagay niya siguro sa atin, hindi natin alam ang ibig sabihin ng subway, mga kababayan. Ganyan po ang tingin niya sa atin, mga uneducated kung ituring niya tayo, mga kababayan, mga walang pinag-aralan. Alam naman po namin yan. Ngag, kung ano ibig sabihin ng subway. Sige, tatandaan namin itong sinabi mo. Hindi lang si Lenny ang may sabi sa iyo na sinungaling ka, kundi kami mismo, saksi kami sa kasinungalingan mo. Unang-una, yung ipinagmamayabang mong 20 pesos na bigas kapag nanalo ka. Meron na ba? Meron, isang araw lang. Bulok pa yung bigas. 1 million pabahay kada taon. Naasa na nga. Nasa na. Di ba? Nasunog na rin yung pangako mo. Ano pa? Napakarami pa, mga kababayan. Tutulungan niya daw mga magsasaka, mga mangingisda. Kamusta mga magsasaka, mga mangingisda? Meron bang tulong na nakakarating sa inyo? Mula kay Bangag Administration? Wala! Kaya halukayin po natin ulit itong issue na ito tungkol dito sa gurgura na nangyari sa Amerika na nagurgur dahil na overdose sa pulburon. Okay, hanggang dito lamang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.